Hello guys, kamusta po kayong lahat? Eto na video guys, nung Friday pa to, nung binyag ng pamangkin ko. At pupunta nga ako ngayon dun sa kanila guys at ihahatid ako ng asawa ko kasi nga hindi siya sasama sa akin dahil yung mga anak namin ay may pasok nga. At bago ako pumunta dito ay hinatid ko na muna yung mga anak ko sa school. Pagkatapos, ayan hinatid na ako ng asawa ko. Yung isa kong kapatid, sabay sana kaming pupunta dun sa kapatid ko na magpapabinyag. Kaso nga lang, malayo kasi siya kasi Kananga pa kasi siya. Kaya yung ginawa ko ay nauna na akong ihatid ng asawa ko at doon ko na lang siya hihintayin doon sa bahay ng isa kong kapatid bago kami pupunta doon sa kapatid ko na magpapabinyag. O diba, ang gulo, puro kapatid na lang. Bahala na kayong umintindi guys, basta yun na yun. Kaya ayan na guys, habang nasa biyahe kami ay ayan ako, napapabidyo ako guys sa ganda ng mga tanawin. At eto nga pala guys, nung daan papunta doon sa kapatid ko na magpapabinyag, meron kang madadaanan na nagtitinda ng mga bahay kubo, yung mga native guys. Ayan, gawa sa kawayan. Sobrang na-amaze kasi ako guys sa mga ganyang klaseng bahay kubo, yung gawa sa kawayan. Yan talaga isa sa pangarap ko at kapag swertihin ako dito sa ginagawa ko ay talagang bibili ako niyan. Pero sa tingin ko, hindi pa sang-ayon yung kapalaran ko dahil nga mag-isang taon ako dito at nandito pa rin ako. Pero bahala na si Batman, hahayaan ko na lang kung kailan ako aangat o kailan ako siswertihin dito. Ang importante, masaya ako dito sa ginagawa ko at hindi ko pala namalayan na malapit na pala ako sa bahay ng kapatid ko at eto yung daanan nila guys, eto yung lugar nila. Nasa sa bundok guys, pero kalsada yung daanan nila at eto yung lugar nila guys. Napakaganda ng mga tanawin dito, ang daming tanim at saka makita mo yung paligid, talagang green na green at napaka-presko ng hangin dito guys. Kahit na sobrang init guys, malalanghap mo pa rin yung hangin na napaka-presko niya at napakalamig pa rin. Kapag nandito ka nakatira guys, talagang hindi ka magugutom basta masipag ka lang magtanim. Kasi yung pangkabuhayan ng mga tao dito guys ay nagtatanim sila ng mga saging, nyog, at saka yung mga kamote, at yung mga gulay, mani, kahit ano-ano guys, yung mga tanim nila dito, at saka yung mga tao din dito guys, ay mahilig sila mag-aalaga ng mga hayop tulad ng baboy, baka, kalabaw, kaya hindi talaga magugutom yung mga tao dito guys, at yung mga tao dito talagang masisipag nila, talagang napakasipag talaga nila guys, at syempre, alam nyo naman kapag ganito guys, kapag ganitong lugar, ay libre lang yung tubig, kasi yung pinag-igiban nila dito ng tubig guys, ay yung tabay, yung puso ba yun sa Tagalog, basta yun na yun guys, kaya nakakasave ka din. Kaya nung dumating na nga ako sa bahay ng kapatid ko, tao lang sa bahay nila yung asawa ng kapatid ko at yung pamangkin ko kasi nasa trabaho yung kapatid ko, lalaki kasi yung kapatid ko guys, at yung magpapabinyag naman na kapatid ko guys ay babae yun. Dalawa kasi silang ditong nakatira guys sa Mereda, kaya kaso nga lang medyo magkalayo sila ng bahay, medyo malayo pa kasi yung bahay ng kapatid ko na babae yung magpapabinyag, kaya inilakad ko na lang papunta dun sa kanila kasi nga walang dumaan na motor. At yung asawa ko naman ay pinauwi ko naman siya kasi nga susundin pa niya yung mga anak namin dahil nga merong pasok sa paaralan. Ayaw kasi mag-absent ng mga anak ko guys, kaya ayan pinapasok ko na at yung asawa ko lang yung ngayon yung papasunduin ko sa kanila dahil nga yung asawa ko ipang gabi yung duty niya at mabuti na lang talaga. Kasi kapag pang umaga yung duty niya guys ay talagang hindi ako makapapunta dito. Habang naglalakad ako guys sa daan, ayan tignan nyo naman itong paligid. Napakaganda talaga guys, kaya hindi ko talaga maiwasan na mag-video kasi nga guys na-amaze talaga ako dito sa lugar nila. Na-miss ko kasi guys yung ganitong patanawin guys kasi nung mga maliit pa kami, ganito talaga yung tinitirhan namin. Nung malapit na nga ako makarating sa bahay ng kapatid ko, ay nakita ko naman tong isa kong kapatid at pamangkin ko ay nag-iigib sila ng tubig. Dito lang sila nag-iigib guys sa may balon, kaya ayan, napakaganda talaga dito guys. Hindi ko talaga maiwasan na sasabihin na sa inyo na napakaganda talaga kasi nga napakaganda naman talaga yung lugar nila. Kaso nga lang kapag hindi ka talaga sanay, ay mahihirapan ka talaga dito. Pero ako kung papipiliin ako, syudad or dito sa bukid, yung bukid yung pipiliin ko guys dahil nga paka-peaceful kasi at presko pa ng hangin. At nung nakarating na ako sa bahay ng kapatid ko, hindi pa pala sila natapos doon sa simbahan. Kaya ayan yung nadatnan ko na muna yung dalawa kong kapatid na nagluluto dito. At eto nga guys, eto na yung naluluto nila. At pagdating ko, hindi pa pala sila nakaluto sa beef steak. Kaya yung ginawa ko, ayan, nagpainit kagad ako ng kawali. Pagkatapos, ayan, lulutuin ko na yung beef steak. Yung beef steak kasi guys, nakamarinate na kasi yon. Kaya ayan, lulutuin ko na lang kasi nakatimpla na nga yun.
At nung mainit na nga yung kawali guys, ay kinuha ko naman tong nakamarinate na beef stick. Pagkatapos ayan nilagay ko na kaagad sa kawali. Pagkatapos nilakasan ko lang yung apoy para mabilis lang maluto. At papatuyuan ko lang siya guys ng sabaw niya. Ay sinangkot siya ko lang. Pagkatapos ko masangkot siya, tinakpan ko naman para naman mabilis lang lumambot. At tingnan nyo naman itong sandok nila guys. Napakalaki at napakahaba. O, diba? Malaki na at mahaba pa, cherries. Ayan na nga guys, nahirapan kasi ako gumamit nun guys. Kasi nga, napakahaba naman kasi. Kaya ito yung ginamit ko, itong maiksi. Kaso nga lang, mainit sa kamay. Pero okay lang yan guys. Ayan, pagkatapos, ayan, tinakpan ko naman. Maya-maya ko yan guys, sinalo para naman lumambot din yung nasa ibabaw. At maya-maya, dumating na nga yung kapatid ko. Galing sila sa simbahan guys. At eto na yung pamangkin ko na bininyagan ng sapatos. Hindot ka na day, hanginan lang na day. Ari na lang lagi. Gutom na siya kuno. Ari na sila eh. Lagi na oh. Gutom na lagi siya. Ayan, todo iyak pa nga guys dahil nga nagugutom na. Kaso nga lang yung mama niya busy pa talaga sa pag-open ng mga regalo sa kanya. At tinignan ko naman itong niluluto ko at ngayon naluto na nga guys at konti na lang yung sabaw. At abangan nyo na lang yung part 2.